Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwalian na nangyari sa ating bansa? Krimen bang may tuturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Hoy, makakuna na yata. Francisco! Mahal ko! Mahal ko! Ay, ay. Ay. Humiga ka. Ay. Aray! Pasiano! Pasiano! Magmadali ka. Tawagin mong komadrona. Sige po, tatang. Aray! Sige pa, iri pa. Siguro malapit na. Isa. Dalawa. Tatlo. Isinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi ng aking ina na si Teodora. Ang aking kapanganakan ay muntik nang ikasawi ng buhay ng aking ina dahil siya ay nahihirapan sa laki ng ulo ko. Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw ay si Jose Protasio Rizal y Mercado o tatawaging Pepe na magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Okay, anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, pa, ga, na, ay, la, ma, na, ra, sa, ta, da, wa, ya. Magaling, anak. Sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Itinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol. Gayon din ang ama namin sa parehong wika. Makalipas ng maraming buwan sa taon din iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo gaya na lamang ni Maestro Celestino na nagturo sa akin na magbasa, magsulat at asignaturang matematika. Mahusay at marunong ka ng bumasa, magsulat, higit pa riyan ang pagiging listo mo sa matematika at reliyon. Sa tingin ko, wala na akong may dadagdag pa sa iyong kaalaman. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lengguwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit ako po ay nababahala sa aking kaalaman patungkol sa lengguwaheng Espanyol at Latin. Hindi ko pa po sila masyadong kabisado. Mag-alala ka ay huwag mong gawin, pagkat sa edad mong ito ay panahon kung saan marami ka pang matututunan. Salamat po uli, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa akin ng pahalagahan ang sining. Mahilig ka ng tunay sa sining, pag-iskultura, pagpipintura at higit sa lahat sa pagsusulat mo ng tula.
sa bawat araw na lumilipas. Napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Kinakailangan lang mag-aral at pumasok sa paaralan ng ating anak, Malco. Ngunit mahal, alam mo namang sakitin ang ating anak. Oo, Malco. Ngunit masasanay din at lalakas din ang kanyang katawan, Malco. Pasyano! Pinapatawag niya ako, tata. Oo, Pasyano. Ihatid mo ang iyong kapatid sa binan. Sige po, tataw. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka sa malayo sa aking buong pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan ay nagsimula na kaagad ang aking klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kunti lang po, bro. May sasalita Latin. Kunti lang yun po, bro. Ikaw, Jose, ang lintik mo lang ang bata, maliit pang niyang paalam. Tunggo! 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 Ang liit-liit mo na nga, ikaw ang tipangalan mo. Anong sabi mo, Chunggo? Kaysa naman sa'yo, bangus-bangus. Di bali na ang bangos, kaysa naman sa'yo, tunggo. Ano ito? Anong nangyayari sa inyo? Jose po ang nagkasipuno, bro. Jose, halika nga. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang ng yaon, ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama, bagamat halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay ginagawa ko pang mag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino, gaya na lamang ng pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Ano ang nagawa kong kasalanan? Ako ba ay mamatay ng walang saysay? Diyos ako, walang katarungan sa mundong ito. Padre, ako yung patawarin. Sa akin gagawin sa'yo. Pinapatawad na kita, anak. Gawin mo na kung ano ang pinag-uutos sa'yo. Wala silang kasalanan! Wala silang kasalanan! Wala kaming kasalanan! Wala kaming kasalanan! Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina dahil sa akusa ng kanyang hipag na kasabwat raw sila at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtangkang lasunin siya. Simula noon, nawalan na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Simula ngayon, hindi mo na maaaring gamitin ang apelyido merkado. Lubha itong mapanganib para sa'yo. Madadamay ka lang sa paghihiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman po, kuya? Pinag-iinitan na ang ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Ama na tasang ang buwis ay binibigyan nila ng kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti at huwag mong ipagkahiya ang ating pamilya. Masusunod po, kuya. Ngayon, Rizal na ang gagamitin mo. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasyano patungo sa Manila. Doon nagbakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikaw ay nahuli na sa realisasyon. Ikalawa, mukha kang patpakin para sa iyong edad. Paumanhin, nakakasiguro ako na magaling at matalinong bata si Jose. At nakakasiguro din ako na magdadala siya ng magandang reputasyon para sa eskwela lang ito. At nararapat lamang siyang pumasok sa paaralan ito.
Maraming salamat po pala kuya sa pagtulong mo sa akin para makapag-aral sa Ateneo de Manila. Walang anuman. Basta pagbutihin mo lang yung pag-aaral. Maraming salamat po. Hindi naging madali ang unang tao ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang mataas na marka upang matuwa sa akin ang aking inang kasalukuyang nasa piitan ng panahong iyon. Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Napagdesisyonan kong kunin pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura gamit ang apelidong Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, doon ko nakilala ang mahinhin at kaakit-akit na dalagang anak ni Tio Antonio Rivera. Siya si Leonor Rivera. Doon nagsimula ang aming matamis na pag-iibigan. Laging kami magsasama na sana. Hanap-hanap sa mundo mo na lang ang natira. Sana'y magkita pa. Hindi na maririnig pa ba ang tahaking mag-isa kahit wala ka na. Leonor, inihiling ko kay Bathala na sana hindi na lang tayo magpinsan. Paano kung malaman nila ano ang gagawin natin? Kung ganon, itatanan kita. Itatago muna natin ang ating lihim na ugnayan at tatawagin muna kitang Times para hindi nila mahalata. Hindi na ba baka walang kailanman? Ito ang lihim ng ating pagkakasunduan. Pumunta ka sa Europa at mag-aral ng medisina at ipagpatuloy mo ang nararapat para sa ating bayan. Ngunit, may iwan ako rito upang bantayan si Nanang at Tatang. ba't naman ako pupunta ron? Ba't hindi na lang kayo? Dahil ikaw ang higit na makikinabang doon, Pepe. Hindi ako may pasya nito. Papadalan ka na lang namin ang gagastusin mo buwan-buwan. Hindi ko payag sila Nanang at Tatang. Malalaman na lang nila na doon ka na sa Espanya, Jose. Paano si Leonor? Ba't ba ang dami mong tanong? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin isinulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Pilipinas, bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan ay maisulat ko ang El Filibusterismo. Mga kasama, nagsimula na ang revolusyon. Mamaya nakatakda ng ating paglusob para tambangin ang mga gwardyang sibil na tatawid sa balintawak. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mga kasama, ilabas nyo na ang inyong sedula. At sabay-sabay natin putulin ang ating ugnayan sa mga Kastila. Ulitin ang sedula. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Sa aking pagbalik sa Pilipinas ay naitatag ko ang La Liga Filipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakan. Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Paasahin ako, kinuha nyo na lahat pati ang bayan kong pinakamamahal.
Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikisangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre sa taong 1876 sa Bagumbayan. Ikaw, si Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Anak ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka itong ginananaw ng buhay mo? Hindi ko kaya mawala ka, anak ko! Anak ko! Adiós, patria adorada. Región del sur querida. Perla del mar de oriente. Niesto perdido Eden. A dar de voy alegre la triste mucha vida. Y fiera más brillantes. Más fresca, más florida. También por ti la diera por ti bien. En campos de batalla, luchando con delirio. Otros de sus vidas, sin dudas, sin pesar. El siso nada importa, ciprés, laurel o lirio. Cadalso o campo abierto, combate o criol martirio. Lo mismo es si lo piden la prea y el hogar. Yo muero cuando vio que el cielo se lo colora y al fin anuncia el día 3 lo brego capuz. Si grana necesitas para teñir tu aurora, vierte la sangre mía, derramala en buen hora y dorela un reflejo de su naciente luz. An ultimo pabor, may I face the firing squad? Hindi maaari. Then at least spare my head. Imposible. Makbang ka ng 3 beses. Listo! Cargo! Apuntar! Consumatum es. Disparo!